Magandang hapon sa inyong lahat mga kaibigan, mga kalingap. Narito na naman tayo sa ating YouTube channel mga kaibigan, mga kalingap, at gagawa tayo ng reaction video. Totally mga kaibigan, mga kalingap, ang gagawin natin ito ay reaction video at siguro ay pakikiusap na mga kaibigan, mga kalingap ang gagawin natin mga kaibigan, mga kalingap. At may kaunting kwento tayo about nga sa mga nalalaman natin at sa ating mga kaalaman about sa paligid mga kaibigan, mga kalingap. Kasi kung kaninang umaga nga ang nareaksyonan natin ay about doon sa resibo. Doon tayo nag-focus kaninang umaga mga kaibigan, mga kalingap. At ngayon mga kaibigan, ang pag-uusapan natin siguro padadaanan natin about doon sa resibo o doon sa mga bagay-bagay na sinasabi nga mga kaibigan, mga kalingap na about doon sa sponsor at doon sa mga bagay-bagay mga kaibigan, mga kalingap. Siguro dadaanan natin yan mga kaibigan sa ating pag-uusapan, pero may ikukwento ako sa inyo na pinakamahalaga at siguro kasama na rin yung pakikiusap sa lahat ng mga nasa paligid ni Dr. Love doon sa lahat ng nasa paligid ng bawat isa sa kanila bilang isang reaktor mga kaibigan, mga kalingap, at bilang isang president ng Karipa mga kaibigan, mga kalingap, ay hindi natin need na may balingan or meron tayong panigan mga kaibigan. Laging nasa gitna tayo kasi tayo yung magiging mediator sa lahat ng bagay mga kaibigan, mga kalingap, na nagkakaroon ng issue. Halimbawa, nagkaroon ng issue ay si ganun at nasa gitna tayo. At kung ako naman yung gumawa ng issue at ako yung nanita, ako na bahala kung ano ay yung gagawin ko mga kaibigan, mga kalingap. Pero bago natin pag-usapan yan mga kaibigan, mga kalingap, shout out muna kay Kuya Bal Santos Matubang, Kalingap Rob and Atedna, at sa lahat ng ating mga viewers. Kay G sabi ko lang na Ate Bico Considerate in Mamisti kayon. At sa lalabs ko, shout out sa'yo. Ingat ka palagi. Basta tandaan mo, kahit nasaan ka man, mahal kita. At kung ano pa man yung magiging kasiyahan mo, kung ano pa man yung mga nasa puso mo, ang masasabi ko, suportado kita at mahal kita. Yun lang yung aking masasabi about yan sa aking love life mga kaibigan, mga kalingap. So tumako na tayo dito mga kaibigan sa ating pag-uusapan. Nung pag-uusapan natin mga kaibigan about nga doon sa mga nagiging live ni Dr. Love na about doon sa sponsor mga kaibigan. Para sa akin, okay naman sa akin yon mga kaibigan, kasi tama lang na ginawa kasi nakausap ko na rin naman yung magulang o yung so okay po sa akin yon, agree na po ako doon. Pero ang sabi nga natin mga kaibigan ay hindi na natin i-explain yung mga bagay na ganon, kasi hahaba na naman tayo kung i-explain pa natin. At least na-resolve na ni Dr. Love yung mga bagay na yon, ay okay na yon. Ngayon mga kaibigan, mga kalingap, about nga doon sa resibo na hinahanap ng ilan at ng mga kapwa natin reaktor ng resibo. Di ba? Yan po yung hinahanap nila. At yan nga mga kaibigan, ipinaliwanag din natin kanina kung bakit ang mga viewers ay naghahanap ng resibo. Kasi nga mga kaibigan, mga kalingap, may naririnig tayo. May naririnig tayo at mayroong mga sinasabi. So, ang tanong ko sa inyo mga kaibigan, mga kalingap, sa ngayong panahon ba need pa natin na tingnan, magtalakayan tayo kung sino yung tama at sino yung mali sa palagay ninyo? Tama ba yun na nakikita natin ang sitwasyon ng dalawa nating sinusuportahan mga kaibigan, mga kalingap ay nasasaktan? Tama ba na hanapin pa natin yung mga resibo at yung mga ebidensya na sinasabi natin dyan kung tayo naman mga kaibigan ay nagmamahal sa dalawang ito? Kung kayo nagmamahal kay Edo at nagmamahal kayo kay Beyonce, dapat andun kayo sa gitna para mediator mga kaibigan, mga kalingap, hindi para husgahan yung dalawa at hindi para sabihin mga kaibigan, mga kalingap, na tigilan mo na, magsulsol tayo sa mali na alam naman natin mga kaibigan, mga kalingap, ay pareho silang nasasaktan. Pareho silang nasasaktan mga kaibigan, mga kalingap. Yan po ang katotohanan dyan. Yan po ang katotohanan. Bakit ko nasabi na totoo yung aking mga sinasabi? Kasi nga po mga kaibigan, mga kalingap, nakakausap din natin si Beyonce mga kaibigan. At nalalaman natin na talagang mahal niya
si Papa Eds, mga kaibigan. Mahal nung bata si Papa Eds. Marahil si Biancy, mga kaibigan, mga kalingap, ay yung tipong babae na babaeng Pilipina. Yun po yung nakita natin kay Biancy, na hindi kaagad-agad madaling makuha, bagkus ay kinakailangan mong paghirapan at kinakailangang mamuhunan ka ng mga bagay-bagay bago mo makamtan yung kanyang pagmamahal. Sabi nga lang ni nagkwentuhan kami ng nanay, tuloy na tayo sa kwentuhan, mga kaibigan, mga kalingap, kasi hindi na tayo magpo-focus about doon sa mga issue na yun. Magpo-focus tayo kung ano yung dapat natin gawin para sa dalawang ito, kasi nakikita natin na parehas silang nahihirapan, mga kaibigan, mga kalingap. So nag-usap kami ng mga magulang ni Biancy at ipinaliwanag ko yung mga side na dapat. So sang-ayon naman, mga kaibigan, mga kalingap, yung magulang ni Biancy, na halata din nila sa kanilang tingin at sa kanilang napapagmasdan na mahal din ni Papa Eds ang anak nila. Pero ang tanong dito, mga kaibigan, mga kalingap, bakit nagkakaroon po, mga kaibigan, mga kalingap, ng hindi pagkakaunawaan ng dalawa? Dahil po, mga kaibigan, mga kalingap, marahil si Papa Eds ay hindi sanay, or si Papa Eds ay ibig sabihin ko, mga kaibigan, mga kalingap, hindi siya showy sa lahat ng bagay, hindi siya showy, hindi siya yung tao na manunuyo, parang ganun ba ang natin. Ibig sabihin, sa madalit sabi, hindi si Papa Eds yung lalaking buliro. Sa madalit sabi, mga kaibigan, mga kalingap, madalit sabi na hindi ka bubulahin, hindi ka aanuhin. Ang gagawin ng isang Papa Eds ay susuyuin ka, regaluhan ka, ipapakita niya ang lahat, pero hindi niya maiparamdam or hindi niya masabi na mahal niya si babae. Ngayon ang tanong ninyo, mga kaibigan, mga kalingap, bakit? Bakit mo nasabi, Berador? Kasi yung mga sinasabi ng ilan na may third party, lalaki din ako. Lalaki din ako, mga kaibigan, mga kalingap. Hindi ako maglalakas ng loob na sabihin ko sa aking live streaming kung ano yung aking ginawa at yung mga bagay-bagay na ganito, mga kaibigan, mga kalingap. Ako lalaki ako. Kapag may girlfriend ako, mas uunahin kong protektahan at huwag masaktan yung girlfriend ko kaysa doon sa kalab team ko. So, ang sasabihin ninyo, gusto nga ni Edo na masaktan si Biancy. Hindi po, mga kaibigan, mga kalingap. Kasi alam ko na nahihirapan si Papa Eds sa ngayong panahon, kasi ang sa tingin niya ay siya ay inayawan. Sa tingin niya, siya ay pinagsawaan ni Biancy at hindi niya nakikita na mahalaga siya para kay Biancy. Diba? Yan po ay matagal ko nang na-analyze. Ito namang si Biancy, mga kaibigan, mga kalingap, sa balibahas at hinihintay niya yung mga bagay-bagay na ipaparamdam ni Papa Eds. Oo, nandun na daw yung pagpaparamdam. Andun yung pagpaparamdam, andun yung mga bagay-bagay na sinasabi nga na nagpa-pole. Kaya siya ay na-pole. Diba? Pero hindi niya masabi kung ano ba talaga yung intention at kung ano ba talaga yung nilalaman ng kanyang puso. Or ibig sabihin natin, mga kaibigan, mga kalingap, madalit sabi, sumuko or madaling bumitiw sa mga bagay-bagay. Kasi alam natin, pagka medyo ganyan ang edad, bago bata po yung ating nililigawan, as talagang bumababa yung ating moral, bumababa, kasi ang iniisip natin, kailan ba ako mahalin ng babae na ito, ikatanda-tanda ko sa kanya, ilang taon ang tanda ko sa kanya. Opo, kalimitan yan, at yan nararanasan po natin, mga kaibigan, ng mga panahon na tayo ay nanliligaw sa isang mas bata sa atin, at sinasabi nga dyan, paano ako magugustuhan ng isang magandang bata na katulad nito? Pero hindi natin alam, mga kaibigan, mga kalingap, yung bata na yon ay nakakaramdam din ng pagmamahal sa atin. Diba? Katulad niyan,
Alam ko na si Papa Ed sa mga panahong ito ay medyo nag-aalala or nagsasabi na sa kanyang isip at puso, mga kaibigan, mga kalingap, na ako ba ay kayang mahalin ng isang katulad ni Biancy, na alam ko na si Biancy ay maraming tao ang humahanga at maraming nagmamahal sa batang ito. At alam ko na napakalayo ng agwat namin. Kaya medyo pinanghihinaan ng loob ang isang Papa Ed. Yan yung nararamdaman ko. Huwag na tayo mag-usap doon sa sinasabing resibo at part yung about sa third party, mga kaibigan, mga kalingap. Kasi ako, para sa akin lang naman, para sa akin, opinion ko about sa third party ay hindi ako naniniwala. Bakit? Kasi po, mga kaibigan, pinapanghinaan ng loob ang isang Papa Ed, mga kaibigan. Dahil nga, bata yung kanyang niniligaw at alam niya na itong si Biancy ay maraming mga tao ang nasa paligid or napapaibig. Pero ano nga ba ang katotohanan, mga kaibigan? So, ito na yung katotohanan. Sa totoo lang, nakwento nga ng magulang ni Biancy sa akin, first love ni Biancy yung bata. Or first love talaga niya si Ido. At kahit nung una pa man at hanggang ngayon, mahal niya si Ido. Kaya nga sabi nung nanay, pag nakamove on si Biancy or nakalimot, mga kaibigan, ibig sabihin, yung first love na yan, mga kaibigan, mga kalingap, ay huwag hayaan ni Papa Eds na mawala. Kasi kapag nawala, ay mahihirapang ibalik. Ay ngayon, mga kaibigan, ay sabi ko, ano sa palagay ninyo? Huli na ang lahat? Hindi pa huli ang lahat. Hindi pa huli ang lahat, sabi niya. Ngayon, mga kaibigan, mga kalingap, hindi pa huli ang lahat. Kasi sinabi ng magulang, hindi pa huli ang lahat. Kasi alam naman natin na mahal pa ni Biancy si Ido. So, ang kinakailangan, ando na yung nasabi nga na, yung mga effort na ganoon, mga kaibigan, mga kalingap, babaeng Pilipinas si Biancy, mga kaibigan. Hindi na tayo no bashing please. No bashing. Ako nakikiusap, kung mahal ninyo si Ido at si Biancy, huwag po tayong mag-focus doon sa bashing sa dalawa. Bagkus, hikayatin natin sila na makapag-usap ng maayos. At kahit sabihin pa nga natin na wala yung EDSI, at least nagkakaunawaan sila at meron silang pag-uusap na mahalaga. Ito ngayon, di ba? Nakikita ko na pareho nilang sinasaktan yung kanilang mga sarili na hindi nila alam na parehas lang silang nasasaktan. Akala ni babae na sinasaktan siya ni Ido at binabaliwala siya ni Ido. Ang akala ni Ido, binabaliwala siya ni Biancy. Pero ano nga ba ang totoo? Bakit? Nalalaman ko po, mga kaibigan, at alam ko na totoo na sinasabi ng bata na mahal niya yung si Ido. Kaya ngayon, mga kaibigan, kung talagang kayo ay sumusuporta, katulad ni na Dr. Lab at yung mga nasa paligid ng EDSI, at kung mahal ninyo talaga ang EDSI, dito tayo mag-focus. Ano yung dapat nating gawing paraan para hindi natin mapalalim or hindi natin mapaghiwalay ang dalawang ito? Doon tayo mag-focus. Huwag tayo mag-focus doon sa ipaghihiwalay ng dalawa. Doon tayo mag-focus sa part na pwede silang magkasundo in private, mga kaibigan. Kasi parehas silang nahihirapan Nahihirapan si babae, nahihirapan si lalaki. Si babae, pukto na ang mata. Si lalaki, nangangayayat na. Ibig sabihin, mga kaibigan, mga kalingap, hindi sila masaya sa nangyayari ngayon, mga kaibigan. At hindi nila kailangan ng bashing. Hindi nila kailangan na husgahan. Husgahan natin si Biancy, husgahan natin si Ido. Kung talagang tayo ay sumusuporta at talagang tayo ay nagmamahal sa EDSI, kahit walang serye, mga kaibigan, mga kalingap, nakikita natin na sila ay masaya. Kasi parehas na sila ay nagkakaroon ng pagmamahal sa isa't isa. Yun ay nakikita ko. At doon sa mga sinasabi ng mga viewers yan about sa third party, hindi po ako naniniwala. Sa totoo lang. Kasi nararamdaman ko bilang isang lalaki na may magpagmamahal si Papa Eds kay Biancy. Kaya po ako nakikiusap sa lahat ng mga viewers, sa lahat ng mga sumusuporta
suportahan po natin sila. Bagkus hikayatin natin sila na sila ay magkausap. At doon naman po sa mga sponsor na nasa paligid, mga kaibigan, mga kalingap, huwag natin silang puwersahin. Bagkus kausapin natin sila ng masinsinan para maipakita natin na tayo ay sumusuporta. Huwag nating ipilit kung ngayong panahon ay ganito garin may takdang panahon. Kaya kailangan natin na magtulungan para magkaisa. Kasi alam ko sa 2 years, mga kaibigan, mga kalingap, lahat tayo ay napasaya. Lahat tayo ay nagkaroon ng kasiyahan at alam naman natin, mga kaibigan, mga kalingap, na ang AIDS ay Israel, mga kaibigan. Kaya hindi lang for serye, hindi lang for love team, ito po ay true to life na. Kaya nakaka-proud, mga kaibigan, na itong ating ipinaglalaban ay real or totoo na ang nararamdaman, mga kaibigan. Ang kinakailangan lang natin at kinakailangan lang nila ay yung pangunawa natin at yung presensya natin para sila ay magkaayos at mapag-usapan kung ano yung nararapat sa kanila. So maraming salamat and God bless sa ating lahat. Ito lang muna po siguro yung ating reaction video, mga kaibigan, mga kalingap, about dito sa HC. Thank you at no bashing please. Bye-bye sa inyong lahat.